Bago natin umpisahan ang aking kwento, nais ko munang hingiin ang inyong like sa video na ito at sa mga baguhan na nakikinig sa aking kwento. Please subscribe to my YouTube channel and click the notification bell para updated kayo sa bagong video na aking i-upload. At sa nais na makinig pa ng iba kong kwento, please visit to my other YouTube channel at ilalagay ko ang link sa comment section. Maraming salamat po at simulan na po natin ang aking kwento. Iyan lang ba ang kaya mo, Iha? Wala ka pa sa kalingkingan ko. Pagdating sa digmaan, Iha, kaya maghulos dili ka. Napangisi naman si Lara nang marinig niya ang pagmamayabang ng nilalang. Kisap mata lang ay nagawa ng makapagpalit ni Lara ng pinakamalakas niyang anyo. Kitang-kita ni Lara ang panlalaki ng mga mata ng nilalang. Ano na, nilalang? Magsalita ka. Kani-kanina lang ay ubod ka ng yabang. Bakit natamimi ka riyan? Kung hindi ako nagkakamali, ikaw ang gabunan ng inyong lahi. Napahalakhak naman si Lara sa naging wika ng nilalang. Halatang hindi siya kilala nito at ramdam na ramdam ni Lara na may kakaiba sa nilalang na kaniyang kaharap. Nakakaawa ka naman, nilalang. Sumusugod ka sa teritoryo ng mga kalaban na hindi mo alam kung sino ang tunay mong kalaban. Magtapat ka nga sa akin, nilalang. Sinong nagpadala sa inyo rito? Napamulagat ang mga mata ng nilalang nang marinig nito ang katanungan ni Lara. Hindi naman makasagot ang nilalang dahil hindi nito aakalain na hindi basta-basta lang ang angkang sinugod nila. Naiinis na si Lara sa hindi pagsagot ng nilalang sa kanyang mga tanong. Kaya agad na inilabas ni Lara ang kanyang buntot na malahalimaw sa laki. Naging dahilan upang mapasikaw at mapasalampak sa lupa ang nilalang. Dahil sa nararamdamang takot na lumukob sa buo nitong pagkatao. Maawa ka sa akin. Huwag mo akong patayin. Sadyang wala lang kaming magkagawa at napipilitan kaming sundin ang utos ng isang gabunan na sumakop sa aming angkan. Sumakop sa inyong angkan? Sino? At ano ang pangalan nito? Sagutin mo ng maayos ang mga katanungan ko. Kung nais mo pang masilayan ang bukang liwayway kinabukasan. Kitang-kita ni Lara ang panginginig ng buong katawan ng nilalang habang marahan itong lumuluhod sa lupa. Habang ginagawa iyon ng nilalang, hindi naman naging kampante si Lara. Kaya pinagmamasdan niya ito ng maigi at inihanda ang kanyang buntot kung sakali mang biglaan na lang siyang susugurin ng nilalang. Hindi namin kilala ang gabunang sumugod sa aming maliit na baryo. Ang usap-usapang naririnig ko sa mga kapwa ko na mumuno. Isa itong gabunang ang malanhig na ginabayan ng demonyo. Kilalang kilala ni Lara ang amalanhig na sinasabi ng nilalang na kaharap niya. Hindi siya nagkakamali dahil minsan na ring may sumugod sa teritoryo ng mga Gregorio dahil walang pagpipilian ang mga ito. Sa kadahilanang buhay rin nila ang kapalit
ng pagtanggi sa nais ng matandang Garcia. Pinagmasdang maigi ni Lara ang nilalang at tinanong niya ito. Hindi ba kayo natatakot sa ginawa niyong pagsugod sa aming angkan? Sa nais ng amalanhig na pag-utos sa inyo? At ang maging dahilan ng pagkaubos ng inyong buong angkan? Wala kaming pagpipilian dahil kapalit ng aming pagsang-ayon ay ang proteksyon at kalayaan ng aming angkan ang aming makakamit. Isa kang hangal. Sa ginawa mo ay maaaring maubos ang buong angkan mo sa digmaang hindi nyo naman laban. Ang digmaang ito ay Gregorio kontra Garcia at ubusan ng lahi ng magkabilang angkan. Mauubos ba kamo, iha? Mas nanaisin ko pang mamatay sa mga kamay ng mga kalaban kaysa sa mamatay sa kamay ng gapunang amalanhig nang walang kalaban-laban. Naguguluhan si Lara. Naawa siya sa naging sitwasyon ng nilalang na kaharap niya. Nais ni Lara na tulungan ang nilalang, ngunit nagdadalawang isip siya na baka traidorin sila nito. Iha, ang kamatayan ko ay siyang kamatayan ng buo kong angkan. Kung nais mo man akong parusahan at patawan ng kamatayan, taos puso ko itong tatanggapin. Nanggagalaiti sa galit ang dalaga nang marinig niya ang nanlulumong wika ng nilalang. Walang pagdadalawang isip na nilapitan ni Lara ang nilalang at hinawakan ito sa magkabilang balikat at tinulungan upang tuluyan ng makatayo. Hindi kita papaslangin dahil marami na ring mga katulad mo ang napipilitang makipagdigma ng aming angkan nang dahil lang sa ginawang pagsakop at pang-aalipin ng gapunang amalanhig. Papakawalan namin ang inyong angkan. Ngunit mangako kayong hindi kayo makikisali sa digmaang ito. Napabuntong hininga ang nilalang nang marinig nito ang naging wika ni Lara. Tiningnan nito ang dalaga sa mata bago ito nagwika ng, Iha, tanging dalawa lang ang mapagpipilian ng aming angkan. Ang mamatay sa kamay nyo o ang mamatay sa mga kamay ng gapunang amalanhig. Pagsabihan mo ang iyong hukbo na itigil na ang kahibangan. Sa ngayon, magtitiwala ako sa iyo. Pumanig kayo sa aming angkan. At kapag nangahas kayo, hindi ako magdadalawang isip na kitilan ka ng buhay sa harap ng iyong angkan. Napahagulgol sa pag-iyak ang nilalang habang walang sawang nagpapasalamat sa kabutihang ipinapakita ng dalaga. Umalulong ng malakas si Lara, dahilan upang magsipagtigil ang lahat sa pagkikipagdigma. Habang naglalakad si Lara kasama ang nilalang, panay ang ginawa nitong pagkumpas at segundo lang ay muling nabubuhay ang mga kasamahan nito. Nang makita ni Lara ang bakas ng pagtatanong sa mukha ng mga kapatid niya at ng buo pang angkan, napangiti naman si Lara habang dahan-dahan siyang tumatango. Nais kong malaman niyo na hindi sila ang ating mga kalaban. Napipilitan lang silang sumugod at makikipagdigma sa ating angkan dahil sa ginawang pananakop ng matandang Garcia sa kanilang angkan.
Wika ni Lara habang pinagmamasdan ang nilalang na marahang lumuhod sa kanyang harapan. Nang makaluhod na ang nilalang, ay agad namang sumunod ang mga aliporis nito at nagbigay galang ito sa kanilang angkan. Dahil sa iyong kabaitan at walang pangamba na baka tatraidorin ka ng aming angkan, lubos akong nagkagalak dahil sa tiwalang iyong ibinibigay sa aming buong angkan. Asahan mong ang laban ng inyong angkan ay siyang laban na rin ng aming buong angkan. Nang marinig ni Lara ang naging wika ng nilalang, masaya siyang umalulong at agad namang sumunod ang buong angkan ng mga Gregorio. Nagsipag-alulungan ang dalawang angkan na nagkaisa. Masaya ang lahat dahil meron na namang nadagdag sa kanilang angkan. Agad na nagpulong ang lahat at pinaalalahanan ni Ariel ang lahat ng naroon na kahit anong oras ay dapat na nakahanda ang lahat dahil walang sinuman ang nakakaalam kung kailan susugod ang buong hukbo ng matandang Garcia. Habang abala si Ariel sa pagpapaalala sa angkang pinamumunuan niya, bigla na lang may dumating na mga kalaban na nasa wangis ng malalaking aso. Sa bilis ng pangyayari, hindi na magawang makapaghanda ang lahat upang maipagtanggol ang mga sarili nito. Agaran ang ginawang pagsunggab ng mga malalaking aso na siya namang pilit na kinakaharap ng mga aswang na mandirigma. Ang lahat ay agarang kumilos at walang sinasayang na oras. Habang abala ang lahat sa pagkikipagdigma, panay naman ang pagmamasid ni Lara dahil hinahanap niya ang pinuno ng mga pangahas na aswang na sumugod sa kanilang angkan. Napalingon si Lara sa nilalang na humila sa kanya ng mabilis. Bitawan mo ko kung ayaw mong mapasama ka sa akin. Huminahon ka. Kilalang kilala ko ang mga aswang na sumugod sa atin ngayon. Sila ang mga aswang na sumugod sa aming maliit na baryo at sumakop sa buo kong angkan. Nang marinig ni Lara ang naging wika nito, agad niyang tinitigan ng maigi ang nilalang at kitang-kita niya ang takot na bumakas sa pagmumukha nito. Magsasalita pa sana si Lara nang bigla na lang yumanig ang lupa. Agad niyang nahawakan ang nilalang ng mahigpit dahil sa marahan itong nilalamon ng lupa. Nang magawa na ni Lara ang maiahon ito sa nagngangalit na lupa, napalingon siya sa boses ng isang lalaki na nagsasalita. Isa kang traidor. Pinagkakatiwalaan ko ang iyong buong angkan. Ngunit nagawa mo akong traidorin. Nararapat lamang sa iyo ang bawian ng karapatang mabuhay sa mundong ibabaw. Kitang-kita ni Lara ang mabilis na pananakbo ng matandang Garcia. Kaya agad niyang ginamit ang kanyang buntot upang hindi tuluyang mapaslang ng nagngangalit sa galit na matandang Garcia. Mabilisan nitong binalingan si Lara nang makita ng matandang Garcia ang ginawang pagligtas ni Lara
sa nilalang na nais nitong kitilan ng buhay. Nakakasiguro akong ligtas ka rito. Mag-iingat ka. Ako na ang kakaharap sa amalanhig na iyon. Napangiti naman ang nilalang nang marinig nito ang naging wika ni Lara. Agad namang naupo ang nilalang sa lupa habang panay ang pagkumpas ng mga kamay nito. Napatalo ng ubod taas si Lara nang makita niyang marahas ang ginawang pagsunggab ng nilalang sa kanyang kinaroroonan. Napangisi si Lara nang makita niyang tumalon rin ang matandang Garcia upang salubungin siya. Mabilis ang ginawang pagpapalitan-anyo ni Lara at iglap lang ay ikinubli na siya ng makapal na usok. Kitang-kita ni Lara ang mukha ng matandang Garcia na sobra itong nabigla sa mga nasaksihang kakaibang wangis ni Lara. Kaya sinamantala ni Lara ang pagkakataong nasa kalituhan pa ang matandang Garcia. Mabilis niya itong sinugod gamit ang matatalas niyang buntot at walang kahirap-hirap na itinarak ang kanyang mga buntot sa magkaibang parte ng katawan ng matanda. Napaatungal ng ubod lakas ang matandang Garcia nang maramdaman ang pagbaod ng mga buntot ni Lara sa katawan nito. Pabulusok itong bumagsak sa lupa habang nakangising dinidilaan ang bawat sugat na natamo nito. Nakangisi naman si Lara habang marahan ang ginawa niyang paglapag sa lupa. Nag-aapoy sa galit ang mata ng nilalang nang makita nitong ginagamit ni Lara ang kakayahan ng kanyang mga anak. Nagawa ng dalaga ang makalikha ng dalawa pang kawangis niya at balot na balot ang kanyang buong katawan ng nagsisilakihang mga kaliskis. Umatungal ng ubod lakas ang matandang Garcia at iglap lang ay nagawa na rin itong makapagpalit ng anyo. Pinagmamasdang maigi ni Lara ang wangis ng matandang Garcia. Meron itong wangis na ang tanging kalamnan na lang ang nanatili sa katawan nito, na para bang binalatan ito habang may buhay pa. Meron din itong napakalaking bunganga na walang tigil sa paglalaway na abot hanggang tenga ang hiwa. Meron rin itong nag-iisang mata na sumakop na sa buo nitong noo. Mas lalo pang namangha ang dalaga nang makita niya ang ginawang pagbuka ng mga pakpak ng kalaban at ang labis na ikinamangha ng dalaga nang makita niyang merong tig-iisang mata ang pakpak ng nilalang at sa bawat dulo ng pakpak na pagmamay-ari nito ay merong nagsisipagtalasan na mga tinik na pakiwari ng dalaga kapag nagkamali ka ng kahit isang galaw. Kamatayan ang kahahantungan ng buhay mo. Nabigla ka ba sa wangis na ipinapakita ko? Isa kang pangahas at nagawa mo pang nakawin ang mga kakayahan ng aking mga anak. Iyan na ba ang pinakamalakas mong wangis, nilalang? Huwag ka munang magsalita dahil hindi mo pa nakikita ang totoong wangis ko. At sa sinasabi mong ninakaw ko ang mga kakayahan ng mga anak mo, diyan ka nagkakamali, nilalang. Hindi ko ito ninakaw. Bagkus, kusa nila itong ibinibigay sa akin nang magawa ko na silang mapaslang. Pagkatapos magwika ni Lara,
Agad niyang tiningnan ang nilalang na nanggagalaitin na sa galit. Mabilis na sumugod ang nilalang sa kinaroroonan ni Lara, habang walang habas itong nagpapakawala ng mga malalakas na pag-atake. Iglap lang ay tuluyan na ngang napatay ng matandang Garcia ang dalawang kawangis ni Lara. Nakangisi itong tumingin kay Lara habang marahang tinanggal ng paisa-isa ang mga kaliskis na bumaon sa katawan nito. Nahihibang ka na ba? Mukhang hindi ka naabisuhan ng iyong gabay. Kung ano ang mga kahinaan ng mga tinatangi mong abilidad. Napaslang mo man ang lahat ng aking mga supling at nakuha ang kanilang mga kakayahan. Hindi uubra ang mga yan laban sa akin dahil ako mismo ang pinanggagalingan ng mga kakayahan na ninakaw mo, mababang uring nilalang. Napangisi naman si Lara nang marinig niya ang naging wika ng matandang Garcia. Habang nakikipagtitigan si Lara sa matanda, mabilis ang ginawa niyang pananakbo, paikot habang lumilikha siya ng dalawa pang replika. Inilabas na ni Lara ang pinakamalakas na kakayahan ng kapangyarihang nakuha niya sa magkakapatid na Garcia. Nang napansin ni Lara na nalilito na ang matanda, agad niya itong sinugod gamit ang kanyang latigo. Agad namang napaatungal ang nilalang nang maramdaman nito sa balat ang hapdi ng latay ng latigong pagmamay-ari ni Lara. Hindi na binigyan ng pagkakataon ni Lara ang matanda na makabawi sa sakit na nararamdaman nito. Agaran niya itong sinugod nang napakabilis kasabay ang pagpapakawala niya ng mga kaliskis na merong napakaraming lason. Wala namang magawa ang matandang Garcia kundi ang umungol at umatungal dahil sa sakit na nararamdaman nito. Kitang-kita ni Lara ang paghihirap ng kanyang katunggali at nasisiguro niya na ilang saglit na lang ay magawa na niya itong makitila ng buhay. Ngunit ang labis na ikinamangha ng dalaga nang magawang maipalabas ng matandang Garcia ang mga kaliskis na punong-puno ng lason habang umuusok itong bumagsak sa lupa. Napahanda si Lara sa kanyang kinaroroonan nang makita niyang nagbabaga ang nag-iisang mata ng matandang Garcia habang marahan itong tumatayo ng tuwid at nag-uusal ito ng mga kataga na hindi niya naman maintindihan habang nakadipa ito. Lara, hayaan mong ako ang mangibabaw sa iyong katawan dahil kailangan kong mapigilan ang gagawin ng aking kapatid. Hindi ito nakakabuti sa iyong buong angkan, Lara. Nanlalaki ang mga mata ni Lara nang marinig niya ang boses ni Damog at daman niya ang pag-aalala nito. Kaya naman, mabilisan niya itong binigyan daan upang pangibabawan ang kanyang katawan. Habang abala ang lahat sa pagkikipagbuno sa mga kalaban, bahagyang napahinto ang magkabilang panig habang pinagmamastan ang napakaitim na usok na nagpupumilit na lumabas sa ilalim ng lupa. Panay ang ginawang paghalakhak ng matandang Garcia dahil sa tuwang nararamdaman nito.
Kitang-kita ni Leo ang marahas na pagsugod ni Lara sa matandang Garcia at walang habas nitong pinagsasaksak ang kalaban gamit ang buntot nito. Kahit natatakot si Leo para sa kaligtasan ng babaeng minamahal niya, ay wala siyang ibang magagawa kundi ang buong pusong magtiwala sa kakayahan nito. Hindi na nagawa pang maiwasan ni Leo ang isang paa na sumipa sa kanyang tagiliran ng ubod lakas, dahilan upang tumilapon siya at pasubsob na bumagsak sa lupa. Kahit nakakaramdam pa siya ng pagkahilo, agad siyang tumayo at pilit na hinahanap ng nanlalabo niyang paningin ang pangahas na umatake sa kanya. Nagngangalit sa galit si Leo nang makita niya ang isang lalaking nakangising papalapit sa kanya. Mabilis ang ginawang pagpalit anyo ni Leo at iglap lang ay nasa ilalim na siya ng lupa. Napangisi naman si Leo nang mahawakan niya ang dalawang paa ng lalaking pangahas na sumugod sa kanya kanina. Nagpupumiglas ito sa pagkakahawak ni Leo, ngunit walang balak na pakawala ni Leo ang kalaban. Hindi na niya pinatagal pa ang pagpupumiglas nito. Agaran ang ginawa niyang pagsakmal sa binti ng nilalang, dahilan upang magsisigaw ang nilalang. Mabilisan ang ginawang pag-ahon ni Leo sa lupa at walang pag-aalinlangan na winakwak ang dibdib ng kalaban na walang kalaban-laban. Samantala, hindi naman maiwasan ni Lara ang mag-alala sa kanyang gabay na si Damog. Damog, hayaan mong ako ang tumahapos sa buhay ng nilalang na iyan. Kahit anong pagsisigaw pa ang gagawin ni Lara para lang marinig siya ni Damog, ngunit nanatiling bingi ito at hindi siya magawang sagutin. Kitang-kita ni Lara ang paghihirap ng matandang Garcia, ngunit hindi pa rin ito tuluyang sumuko. Nahintakutan si Lara nang makita niyang yumakap ng napakahigpit ang kamay ng matandang Garcia sa kanyang katawan at ganun na rin ang mga pakpak nito. Paalam, Lara! Hanggang sa muli! Magsasalita pa sana ang dalaga, ngunit napasigaw siya ng ubod lakas nang maramdaman niya na parang pinupunit ang kanyang buong katawan. Napakiwari niya ay ikakamatay na niya. Tanging malakas na pagsisigaw na lang ang nagagawa ni Lara. Dahil habang patagal ng patagal, pakiramdam niya ay napupunit pati ang kanyang kaluluwa. Hindi rin nagtagal ay napaungol habang nakadapa si Lara sa lupa. Pilit siyang tumatayo upang kakaharapin ang kalaban. Ngunit nakakaramdam siya ng panghihina, dahilan upang mapaluhod siya sa lupa. Pilit na iginalaw ni Lara ang kanyang katawan, ngunit ramdam niya ang sobrang panghihina. Kahit nanghihina ay pinipilit ng dalaga na hanapin ang kalaban. Ganun na lang ang pagkabigla niya nang makita niya mismo sa kanyang harapan si Damog na ubod higpit na nakayakap sa matandang Garcia, na siya namang pilit na kumakawala sa pagkakayakap ni Damog. Namangha si Lara nang muli na naman niyang nakita ang demonyong wangis ni Damog. Kitang-kita ni Lara ang malapad na pagngiti ni Damog, ngunit hindi ito umabot sa mga mata nito. Makikita sa mga mata ni Damog na malungkot ito. Nababalisang pilit na tumayo si Lara,
nang makita niyang unti-unting bumuka ang lupang kinatatayuan ni Damog, na hanggang ngayon ay hawak-hawak pa rin ang matandang Garcia na naghihiyaw habang pilit na kumakawala sa mahigpit na pagkakayakap ng kanyang gabay. Hinigop ng napakaitim na usok ang lahat ng kampo ng matandang Garcia, at ganun na rin si Damog. Nagsisigaw si Lara nang makita niyang tuluyan na ngang nilamon ng lupa ang dalawa. Mabilis na tinakbo ni Lara ang parte ng lupa kung saan nilamon si Damog. Kahit ilang beses pa siyang nadapa dahil sa sobrang panghihina, ay pinipilit pa rin niyang tumayo sa pag-aakalang maliligtas pa niya si Damog. Mabilis ang ginawang paghuhukay ni Lara sa lupa habang paulit-ulit na isinisigaw ang pangalan ng kanyang gabay na si Damog. Ngunit talagang tuluyan na itong lumisan sa mundong ibabaw. Agad na nilapitan ni Leo si Lara at niyakap ito ng mahigpit. Alam niyang nasasaktan ito sa pagkawala ng gabay nito. Ganun na lang ang pagkabigla ni Leo nang maramdaman niyang biglang nawala ng malay si Lara. Kinakabahang pilit na binuhat ni Leo ang walang malay na katawan ni Lara. Agad niyang itinakbo ito papasok sa loob ng mansyon. Nang makita naman ng buong angkang Gregorio ang nangyari kay Lara, mabilisan itong sumunod papasok sa mansyon. Nais mang magdiwang ng buong angkang Gregorio dahil sa pagkapanalo sa digmaan. Hindi nila ito magawa dahil sa ginawang sakripisyo ng gabay ni Lara. Malungkot ang lahat sa nangyari kay Lara. Ang lahat ay tahimik na nilinis ang buong paligid. Lara, naririnig mo ba ako? Pasensya na kung hindi ako nakapagpaalam sa iyo ng maayos. Hindi ko napaghahandaan ang gagawin sanang pagtawag ng aking kapatid ng 5 demonyong mandirigma na siyang gabay nito. Damog, oo, naririnig kita. Ngunit hindi kita nakikita. Nasaan ka? Magpakita ka naman sa akin. Tanging boses ko na lang ang maririnig mo, Lara. Humingi lang ako ng isang pabor sa aking ama upang pormal akong makapagpaalam sa iyo. Bakit kailangan mo pang lumisan, Damog? Sana maintindihan mo, Lara. Kailangan kong gawin ang utos ng aking ama na isama ang aking suwail na kapatid pauwi sa aming kaharian upang patawan ng isang mabigat na kaparusahan sa ginawang pagtaksil sa aming angkan. Tanging paghikbilang ang naging sagot ni Lara sa mga sinasabi ni Damog sa kanya. Lubos siyang nasasaktan sa pagkawala ni Damog sa pag-aakalang namatay ito. Lara, nais kong pasalamatan ka dahil sa ginawa mong katapangan. Masaya akong ikaw ang pinagabayan ng aking ama nang minsan niya akong pinaahon sa ibabaw ng lupa. Hanggang sa muling pagkikita, Lara. Paalam. Napabalikwas ng bangon si Lara habang nagsisigaw. Napatayo ang lahat ng naroon sa sala habang pilit na pinapakalma si Lara. Nang kumalma na ang dalaga ay pilit niyang inalala ang mga paliwanag ni Damog. Naglundas ang luha sa pisngi ng dalaga. Nang lubos na niyang naunawaan ang lahat, nagsakripisyo si Damog alang-alang sa kaligtasan ng kanilang buong angkan. Mahal, ayos ka lang ba? Natutulala ka na naman dyan.
Ayos lang ako, mahal. Hindi ko lang lubos maisip na 1 taon na pala ang lumipas simula nang huli kong makita si Damog. Nang marinig ni Leo ang naging sagot ni Lara, agad niya itong niyakap at hinalikan sa pisngi. Huwag ka nang malungkot, mahal. Dahil hindi nakakabuti sa ating anak na ipinagbubuntis mo. At bukas na rin ang kasal natin. Kaya huwag ka nang malungkot dyan. Dahil ayaw kong ikasal bukas na nakasimangot ka. Na parabang napipilitan ka lang na maikasal sa akin. Napahalakhak ng tawa si Lara sa naging biro ni Leo. Agad niya itong niyakap at dinampihan ng halik sa labi. Maraming salamat po sa walang sawang pakikinig ng aking kwento. Isa na namang napakagandang kwento ang natapos dito sa ating YouTube channel. At abangan niyo ho ang muli kong pag-upload ng panibagong episode. Happy New Year and God bless sa inyong lahat. This is Miss Koey, ang inyong narrator. Bye-bye!